Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga sumusubaybay sa inyong napakagandang programa sa YouTube. Ako po si Russell, 36 years old at nakatira dito sa Ugong, Valenzuela City. Meron sana akong gustong i-share sa inyo na personal kong karanasan, kaso nagdadalawang isip talaga ako. Nung una kasi napaka-weird nito at hindi ko ine-expect na mangyayari ito sa akin. Bale, totoong naganap ito sa buhay ko at bahala na kayo kung maniniwala kayo. Papa Dudut, never akong nagduda sa kasarian ko. Simula pagkabata ay alam ko sa sarili ko na lalaki talaga ako. Nagkaroon ako ng first girlfriend noong 13 anyos pa lamang ako. Nawala ang virginity ko at the age of 14. At noong teenage years ko, marami akong naging girlfriends. Aaminin kong hindi ako kagwapuhan pero lapitin ako ng mga babae. Kaya ine-enjoy ko lang bawat paglapit nila sa akin noon. Noong graduate ako ng high school noong 2005 sa Quezon City Academy, siyam ang naging ex-girlfriends ko sa aming school at 3 ang nakarelasyon ko sa katabi naming school na San Francisco High School. Nag-worry sa akin ang mga magulang ko noon dahil sa dami ng babaeng pumupunta sa bahay namin para magsumbong na niloko ko si ganito o si ganyan. Marami akong babaeng pinaiyak at sinaktan emotionally. Dahil sa nangyayari, sa akin noon ay kinausap na ako ng mga magulang ko at pinagalitan na huwag na akong maging babaero. Natatakot daw sila na baka isang araw ay dumating na lamang ang karma ko. Kundi kaya ibalikan ng karma ang mga kapatid kong babae. Sa 6 na magkakapatid, ako lang noon ang lalaki at lahat ng mga kapatid kong babae ay mga bata pa. Kaya nagdesisyon noon ang mga magulang ko na ilagay ako sa seminaryo para magpari. Ang panakot nila sa akin ay hindi nila ako pamamanahan at itatakwil nila ako bilang isang anak kung hindi ako magpapari. Kaya no choice ako kundi ang sundin ko ang gusto ng aking mga magulang. Pero Papa Dudut, 1 taon lang ang tinagal ko sa seminary kasi hindi ko talaga kinaya sa loob. Kaya nakiusap na lamang ako noon sa mga magulang ko na huwag na nila akong piliting magpare at sa halip ay magbabago na ako. Pinangako ko sa kanila na hindi na ako magiging babaero. Sa huli ay napaniwala ko sila at hindi na nila ako pinilit noon na magpare. Pero nag-aral ako noon sa isang college na pinapatakbo ng mga pare at tinutuo ko naman ang aking pangako. Simula noon ay nag-concentrate lamang ako sa aking pag-aaral at kahit na maraming babae ang tila nagpapakita ng motibo sa akin ay iniiwasan ko talaga. Hindi talaga ako nagpapadala sa hatid nilang tukso at tawag ng laman. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nawawala na pala ang urge kong mambabae. Samantala, noong taong lumabas ako ng seminaryo ay nagkataong lumipat kami ng bahay. Mas malaki at mas maganda kaysa sa dati naming tinitirhan. Sarili itong pundar ng mga magulang ko dahil yung bahay na tinitirhan namin noon ay namana lang ni Papa sa kanyang mga magulang. Anyway, maganda ang bahay na nilipatan namin sa North Susana Executive Village sa Quezon City. Malaki ang bakuran namin kung saan ay may 3 malalaking puno. Hanggang 3rd floor ang bahay namin.
At ang bubong namin ay puno ng solar panels kung saan ay makakatulong ito ng malaki para maging mababa ang bill namin sa kuryente. Overall ay maayos naman ang bahay namin, Papa Dudut. Pasok sa standards ng isang high-income family. Pero nagsimula ang kababalaghan sa aking buhay noong 18 years old na ako. Natatandaan ko summer vacation noon, nagbabakasyon kami sa probinsya ng asawa ng tita ko, which is sister ni Mama. Nagstay kami doon for more than 2 weeks. Probinsyang-probinsya talaga ang dating ng paligid. Malalago ang mga puno. Presko ang hangin at mababait ang mga tao doon. Parang fiesta doon. Kilala yung buong pamilya ni tita doon sa lugar nila kasi mayaman. Anyway, dahil nga sa fiesta ay nag-enjoy kami ng mga pinsang ko doon sa open court. Kasi may pabanda, as in nagkakasiyahan lang ang lahat. Hanggang sa may pumukaw ng atensyon ko sa hindi kalayuan sa sahig. Isang kwintas na gawa sa wooden beads. Pero ang napansin ko ay walang anumang nylon o plastic strings na ginamit para gawin ang kwintas na yon. Lahat ng materyales ng kwintas ay pawang mga organic materials. Despite of that ay napakaganda ng kwintas. Kaya kinuha ko at naisip ko na ibalik na lamang ito sakaling may maghanap. Mag-iisang oras pagkatapos kong mapulot ng kwintas na yon ay nagpasya muna kaming magpahinga ng mga pinsang ko sa bleacher. Nagkakwentuhan kami noon habang may nilantakang kaming pizza at fries na binili ng isang pinsan ko. Mamayang kaunti ay naihi ako kaya nagpaalam muna ako saglit sa mga pinsan ko at naghanap ako ng lugar na pwedeng umihi. Dahil hindi uso sa probinsya ang portable toilets kaya nagpasya akong umihi na lamang noon sa isang puno ng mangga. Nakakatakot ang anyo ng puno. Pero sasabog na noon ang pantog ko kaya hindi na ako natakot pa, Papa Dudut, at nagdalawang isip. Umihi agad ako pero laking gulat ko nang biglang may lumitaw na lalaki sa likod ng puno kung saan ako umiihi. Napamura ako noon sa labis na pagkagulat. Pare naman, ginulat mo naman ako, sabi ko pa sa lalaki. Tinitigan lamang ako ng lalaki mula ulo hanggang sa aking pagkalalaki. Agad ko na-realize na nakikitaan na niya ako kaya agad akong napatakip sa aking maselang parte. Pare, wag mo naman akong titigan ng ganyan. Bakla ka ba? Ang sabi ko sa kanya habang sinasara ko na ang zipper ng pantalong ko. Bawal umihi dito. Seryosong sabi sa akin ng lalaki. Nakaramdam ulit ako ng hiya. Pasensya ka na. Hindi ko na talaga kaya. Sasabog na ang pantog ko. Kaya wala na akong choice kundi ang umihi dito. Wala kang respeto. Pati bahay ko inihian mo. Seryosong sabi ng lalaki. Hindi naman siya galit noon pero kinabahan pa rin ako. Sorry talaga pare. Sa susunod ay hindi na mauulit. Wika ko. Sa puntong yon ay doon ko lang naobserbahan ang lalaki. Tingin ko ay kasing edad ko lamang ito. Gwapo, maputi, itim na itim ang kanyang buhok at makinis ang balat. Noon lang ako nakakita ng ganong klase ng itsura. Almost perfect na siya at pwede na siyang pagkamalang anghel. At kahit na ako na straight at hindi ko mapigilang mapahanga sa kanya, paano pa kaya yung mga babae at bakla? At kung papasok ito sa showbiz, sigurado ako na talbog ang mga sikat na artistang lalaki ng panahong yon. Samantala ay muli ako nakaramdam ng hiya sa lalaki kaya agad akong umalis at bumalik sa pwesto ko kung saan ay nagkakasiyahan ulit ang mga pinsan ko habang tumutugtog ang pinakamagaling na banda sa lugar namin. Sa sobrang kasiyahan, nakalimutan ko na yung lalaki. Hanggang sa makalipas ulit ang isang oras ay naisip kong magpahinga muna kaya dahan-dahan akong umalis sa loob ng basketball court, gymnasium para bumili ulit ng makakain at maiinom. Nakakita ako ng nagtitinda ng kwek-kwek kaya bumili ako. Habang tumutusok ng kwek-kwek ay natanaw ko ulit yung lalaki na nakaupo malapit sa grotto sa tabi lang ng court gymnasium. Walang tao sa bahaging yon kaya nalungkot ako nang makita ko doon yung lalaki na nakaupo at nag-iisa.
Kaya naisipan kong bumili pa ng kwek-kwek at nilagay ko sa isa pang plastic cup na may sauce, tapos dala-dala ang mga pagkain. Nilapitan ko yung lalaki sa grotto. "Bakit mag-isa ka lang dito? Bakit hindi ka makisama sa kasiyahan doon sa loob?" tanong ko sa lalaki. Nagulat naman ang lalaki pero ngumiti din ito sa akin nang aloking ko ng kwek-kwek. Agad naman itong nagpasalamat sa akin at kumain ng 2 piraso. "Wala kasi akong kaibigan dito," sabi ng lalaki sa akin. "Ngayon lang kita nakita dito. Taga rito ka ba?" tanong niya sa akin. "Hindi, dahil lang ako dito," sagot ko sa kanya. "Taga Metro Manila ako. Bumisita lang ako dito para magbakasyon," dagdag ko. "Ganon ba? Kaya pala hindi ka pamilyar sa akin," sabi ng lalaki pagkatapos ay tumusok at kumain ito ng isa pang kwek-kwek. "Ako nga pala si Russell," pakilala ko sa kanya. "Deron," pakilala naman sa akin ng lalaki. "Dito ka ba lumaki?" muli kong usisa sa kanya. Tumango naman si Deron bilang sagot. "Oo, dito ako nakatira. Matagal na panahon na," aniya. Nagtaka ako sa pagkakasabi niya ng matagal na panahon, na parang ilang dekada na siyang nakatira doon. Samantalang kung titingnan ang itsura niya ay mukhang kasing edad ko lang si Deron. "Saan ka pala nakatira? Kasama mo ba ang mga magulang mo?" muling usisa ko sa kanya. "Ako lang mag-isa. Diyan lang ako nakatira," sabay turo doon sa punong inihian ko kanina. Since tinuturo niya yung puno, inakala ko na yung tinutukoy niyang bahay ay yung bahay sa likod ng puno, which is barong-barong. "Matagal pa akong mag-i-stay dito. Gusto mo sama ka sa akin? Banding tayo," aloko sa kanya. Ngumiti naman si Deron. "Oo ba, payag ako," sabi pa niya sa akin. At yun nga papadudot, doon nagsimula ang banding namin ni Deron. Sa ilang linggong pagbabakasyon ko sa probinsya ay si Deron lang ang naging kasakasama kong makipagbanding. Nakalimutan ko yung mga pinsang ko at hindi nakukumpleto talaga ang araw ko kapag hindi kami nagkikita. Samantala papadudot, madali kong naka-vibe si Deron kasi napakabait niya at masayang kasama. Sweet din siya at maalaga. Yun lang ang napansin kong medyo kakaiba sa lalaking naging kaibigan ko kasi malamya siyang kumilos. Pero okay lang yun sa akin. Straight o gay man ang isang lalaki, wala naman akong pinipili. Basta mabait at tapat ay kakaibiganin ko. Isa rin papadudod sa nagiging bonding naming dalawa ay ang pagpunta sa isang magandang spring sa loob ng gubat, malapit sa lugar namin. Si Deron mismo ang nagdala sa akin doon. Sabi niya sa akin ang spring na yon ang pinoprotektahan daw ng mga engkanto at tanging mga taong may mabubuting puso lang ang nakakarating doon. Tapos noon ay sabay kaming naligo sa spring. Medyo nakaramdam pa nga ako ng inggit kasi kahit na parang kasing edad ko lamang si Deron ay maganda ang kanyang katawan kumpara sa akin na payat. Pero sa huli nag-enjoy kami ni Deron sa pagbababad sa spring na yon. Pero tulad ng isang kanta o pelikula, lahat ay may katapusan. Nakatakda na kaming bumalik noon sa bahay namin sa Quezon City kaya nagpaalam na ako kay Deron. Napangiti lang sa akin noon ang kaibigan ko at may sinabi siya sa akin na ipinagtaka ko. "Huwag kang mag-alala, Russell. Hindi naman tayo magkakahiwalay. Hindi kita iiwan. Magkakasama tayo habang buhay." Makahulugang wika niya sa akin. Tumango lamang ako noon sa sinabi niya at nagpaalam. Pero bago ko umalis ay pinigilan niya ako saglit. "May mga aminin ako sa iyo," ang sabi pa niya sa akin. "Bakit? Ano ba yun?" Curious kong tanong sa kanya. "Gusto kita, Russell. Mahal kita," sabi niya sa akin. Nagulat naman ako noon at naging speechless. Although hindi naman ako masyadong nasurpresa kasi ramdam ko na noon na may pagka-beke si Deron. Pero nagulat ako nang aminin niya sa akin na gusto niya ako. At lalo pa ako nagulat nang biglang lumapit siya sa akin at tinalagan niya ako sa labi. Ewan ko ba papadudot pero biglang nanghina ang buong katawan ko. First time kong may mahalikang lalaki at masasabi kong iba ang naramdaman ko. Ramdam ko ang pagmamahal at sincerity ni Deron sa akin. Kaya noong matapos ang halika naming yon ay natulala lamang akong nakatingin sa kanya. "May isa pa akong aaminin, Russell.
Isa akong engkanto. Prinsipe ng mga engkanto, ang sabi ni Deron sa akin. Tulala pa rin ako ng mga sandaling yon pero sa isip ko, hindi ko sineseryoso ang narinig ko. Kasi una ay hindi naman ako naniniwala sa mga engkanto. Pero nagulat ako at kinilabutan nang umalis na si Deron at biglang pumasok doon sa puno na sinasabi niyang tirahan niya. As in tumago siya sa loob ng puno. Hindi ako makapaniwala noon sa mga nakita ko. Kaya nga pag uwi namin sa Quezon City ay tulala lamang ako habang napahawak ako sa aking labi. Hindi ako makapaniwala na hinalikan ako ng isang engkanto. Isang lalaking engkantong nagkagusto sa lalaking tao. Samantala pagbalik ko sa bahay namin ay nagpatuloy ako sa buhay. Naging normal naman ang buhay ko. Wala namang kababalaghang naganap sa amin. At aaminin kong nakalimutan ko na si Deron lalo na noong nagsimula na ulit ang klase sa bagong school na papasukan ko. Pero Papa Dudut, sa first day ng school ay doon ako nakaranas ng kababalaghan. Naroon yung feeling na parang may nagmamasid sa akin sa malayo. At kapag mag-isa ako ay nakakaramdam ako ng ibang presensya sa tabi ko. And the weirdest thing happens every night. Nagsimula ako magkaroon ng wet dreams. Oo, nakaka-experience ako ng wet dreams noong 12 anyos pa lamang ako. Pero 18 na ako ngayon tapos ay nakakaranas pa ako ng wet dreams. Very unusual na yon at saka papadudot ang creepy din kasi yung wet dreams na na-experience ko during sleep paralysis. Nakapikit ang mga mata ko pero gising ang diwa ko. Mamaya ang kaunti may mararamdaman akong humahalik sa mga labi ko pababa sa dibdib ko hanggang sa maselang parte ng katawan ko hanggang sa makaramdam na ako ng climax. Pagising ko ay magugulat na lamang ako kasi basang-basa ang katawan ko ng sarili kong body fluid. Papadudot, gabi-gabi kong nararanasan yon pero binabaliwala ko na lamang yon hanggang sa nilagnat ako bigla at saka naghahalucinate na. Pero ang mas nangibabaw sa akin ay yung nakikita kong nakatayong lalaki sa paanan ng kama ko habang inaapoy ako ng lagnat. Pero hindi ko maaninag kasi parang mas lumabo ang mata ko. Kaya sinabi ko noon sa mama ko ang nakikita ko. Pero wala naman daw kaming ibang kasama sa room so binaliwala lang namin. Pero every time na may lagnat ako kahit na hindi gaanong malala ay hindi siya mawala-wala. Parati ko siyang nakikita. Doon na nga nag-alala si mama. Hindi kami naniniwala sa albularyo but we didn't have a choice. So we seek for a help sa folk healer. It showed na yung lalaki na parati kong nakikita every time na magkasakit ako ay isang prinsipe ng mga engkanto na nagkagusto daw sa akin. Hanggang sa naalala ko si Deron. Kinuwento ko sa kanila ang tungkol sa friendship namin noong nasa probinsya kami. So my mom asked the folk healer kung paano mapapaalis ang engkanto. Ang sabi ng albularyo ay malakas daw ang kapit since may pag-aari daw ang engkanto na nasa akin. Nagtaka ako kasi wala namang ibinigay si Deron sa akin na kung ano. Hanggang sa naalala ko yung may napulot pala akong kwintas. Kaso'y napulot ko yon sa loob ng basketball court gymnasium. Kaya malabong kay Deron yon. Hindi ko na rin yon sinabi ang tungkol sa kwintas. Kaya gumawa na lamang ang albularyo ng pangontra laban sa mga engkanto. Pero papadudot, mukhang hindi effective ang pangontra kasi gabi-gabi pa rin akong nakakaranas ng wet dreams. At nagigising na lamang ako na basang-basa ang shorts o underwear ko ng aking body fluids. From that time, alam kong si Deron ang gumagawa sa akin noon pero hinayaan ko na lamang siya. Total hindi naman niya ako sinasaktan o ginugulo sa buhay ko. Parang naging bantay ko siya sa araw man o sa gabi. May pagkakataon pa nga sa buhay ko na naaksidente kami ng kabarkada ko, angkas niya ako sa motor. Then nawalan kami ng balance. Natilapon ako pero konting gasgas lang yung nakuha ko. Samantalang yung kaibigan ko na nagdadrive ay siya yung grabe. Na ospital for a week. May bukol sa ulo at kailangan pang ma-MRI scan. At sa mga pangyayaring yon sa buhay ko ay palagi kong nakikita si Deron sa malayo. Nililigtas niya ako, papadudot. Marami pang pangyayari na iniligtas niya ako.
Yung nasagasaan ako ng motor sa harap ng school namin pero hindi ako nasaktan. Walang sugat or galos. At nung minsang na-hold up ako sa jeep, ako lang kasi ang mag-isang pasahero noon. Bigla na lamang na-paralyze yung mga kamay ng hold-upper na tumutok sa akin ng kutsilyo. Tapos bigla itong nagsisigaw na para bang nakakita ito ng nakakatakot. Nagtaka lamang ako kasi nung mga sandaling yon ay wala akong nakikitang ibang sakay maliban sa amin noong hold-upper. Pero itong hold-upper ay takot na takot at parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Kaya umatras na lamang ito sa pang-hold up sa akin at buwaba na ito habang takot na takot at sumisigaw. Sabi naman ng driver sa akin ay nakita daw niya sa kanyang rear mirror na meron lalaki daw ang pumigil doon sa hold-upper. Hindi lang ako kumibo pero alam ko kung sino ang nagtanggol sa akin. Walang iba kung hindi si Deron. Hanggang sa noong gabing yon ay nagpakita sa akin si Deron sa aking panaginip. Hindi naman kita iniwan simula nung umalis ka sa probinsya. Sumama ako sa iyo para hindi natin makalimutan ang isa't isa, sabi niya sa akin noon. Na-appreciate ko yung mga ginagawa mong pagtulong sa akin sa pagliligtas mo sa buhay ko tuwing nalalagay ako sa panganib. Pero Deron, hindi ko gusto yung ginagawa mo sa akin tuwing gabi pag-amin ko sa kanya. Nagagawa ko lang yun kasi mahal kita. Hindi ko mapigilan ang sarili kong sambahin ang katawan mo, Russell. Ikaw ang dahilan kaya hanggang ngayon, naririto pa rin ako sa mundo ng mga tao. Mahal kita, kaya nakikiusap ako sa iyo na hayaan mo ako sa gusto ko. Tila nagmamakaawang wika niya sa akin. Pero hindi ako pumapatol sa kapwa ko lalaki. Pasensya na Deron, pero hindi tayo talo. Pagtatapat ko sa kanya. Sa puntong yon ay nag-iba ang timpla ng mood ni Deron. Parang naging matapang ito. Hindi Russell, akin ka lang. Sa ayaw mo o sa gusto ay akin ka lang. Pagdidiin niya. Pagkatapos noon ay nagising ako. Walang ibang tao sa kwarto kundi ako lang. Pero ramdam na ramdam ko ang presensya ni Deron sa tabi ko. Napapikit na lamang ako noon at napadasal. Dahil noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin sa engkantong naging obsessed sa akin. Samantala may nililigawan ako dati. Itago niyo na lamang sa pangalang Rosalie. I courted her for almost 6 months. Everything was smooth and fine. Siya yung tipong pang-wife material. Marunong magluto, not a party goer, consistent din lister. Pero dahil sa ginawa ko, hindi ako makuhang patahimikin ni Deron. Madalas ko siyang napapanaginipan. Nakatitig lang siya sa akin, titig na galit na galit. After a week ay busted ako kay Rosalie. Sabi niya ay may lalaki daw na kumausap sa kanya. Sabi babaero daw ako. Kung sino-sino babae ang dinadala ko sa bahay ko. Malandi daw at kung ano-ano pang mga paninira. Pinadescribe ko sa kanya kung ano yung physical features ng lalaki. At nagmatch ang description kay Deron. Pero hindi pa rin ako sumuko. Pinaliwanag ko kay Rosalie ang katotohanan at hindi siya naniwala. Ay making up stories lang daw para pagtakpan ko yung mga kasalanan ko daw. Hindi ako nag-give up, eventually naniwala siya. Naging kami and we lasted for about 1 year and 3 months. Hanggang sa nag-decide na lamang kami na putulin na lamang kung ano ang meron kami. Kasi parati siyang nagkakasakit na aksidente. Every time yung girlfriend ko na nasa bahay ay nangihina na lang bigla. Para daw may nakamasid sa kanya. May time din na kapag umuwi na siya sa kanyang bahay ay nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Tapos nag-o-off lang daw bigla yung mga ilaw sa kwarto niya. At tulad nga ng hinala ko, tumigil ang pagpaparamdam ni Deron kay Rosalie nang maghiwalay kami ng girlfriend ko. Naging tahimik ulit ang buhay niya habang ako ay ramdam na ramdam ko ang pagsiselos ng engkanto sa ginawa ko. Hanggang sa napapadalas yung pananaginip ko kay Deron. But this time ay nagtatalik na kaming dalawa. To clarify some things ay wala po akong kontrol sa panaginip. Hindi ko gusto at hindi ko ginusto habang nangyayari yon.
Sa panaginip ko ay parang paralyzed ako at nakahiga lamang hanggang sa nararamdaman ko nang may gumagapang sa katawan ko at pinupuntirya ang maselang bahagi ko. Hanggang sa nakakarating na ako sa climax. Pagkatapos nun ay nagigising na lamang ako na nakababa ang suot kong short at underwear at basang-basa ang buong katawan ko ng pawis at iba pang body fluids na inilabas ko. Dahil sa mga nangyayari ay nagpasya na akong kausapin na si mama tungkol sa nangyayari sa akin. Pero hindi yon sa part na nagkakaroon ako ng wet dreams at nakikipagtalig ako kay Deron sa panaginip. Nakakahiya kasing pati yon ay ikwento ko pa. Pero that time ay desidido na ako na dapat ang putulin. Babalik kami sa probinsya kung saan ay nakilala ko si Deron. Doon ko tatapusin ang lahat. Sana lang na hindi na siya manggambala pa. Sana ay matapos na ito. The weird thing lang bago kami bumalik sa probinsya ay meron akong mga pasa sa katawan ko na hindi ko alam kung saan galing. Hindi naman masakit kapag hinahawakan. Nagpa-check up na kami sa iba't ibang hospital. Still ay no findings. Nawawala pansamantala pero bumabalik din. Pero sa huli hindi kami natuloy sa pagbalik sa probinsya kasi muli akong nagkasakit at ang nakakatakot lang ay habang may sakit ako ay nagkakaroon ako ng wet dreams. Kaso ang inilalabas ko ay dugo na. Nang magpa-check up ako sa doktor ay nagkaroon daw ako ng hematospermia at nakukuha daw ito sa excessive self-stimulation. Hindi naman ako madalas na mag-self-stimulate. Kaya kahit na hindi nagpapakita si Deron sa akin ay kinausap ko siya. Nakikiusap na tigilan na niya ang ginagawa niya sa katawan ko. Napagalingin na niya ako. At yun nga isang gabi nagpakita siya sa aking panaginip at nangako siya na pagagalingin niya ako. Kinabukasan ay nawala na yung sakit ko at naging maayos na ang pangangatawan ko. Samantala sa pagdaan ng mga araw at buwan, nagpapakita na rin si Deron sa mga taong nakapaligid at nakakasalamuha ko. One time ay sobrang late na ako sa school and no choice ako kundi ang mag-taxi. Nakasakay na ako sa taxi pero hindi pa pinaandar noong driver. Nagtaka ako at nagtanong sa kanya kung bakit hindi pa kami nag-start since nagmamadali ako. Sumagot lamang siya na yung kasama ko ay naghihintay sa labas na pagbuksan ko. Then came summer, I was with my friends sa isang isla dito sa Guimaras. Holy Week yon, there was a summer event. At nagkakasiyahan kaming lahat. Inuman hanggang malasing. I was drunk. But alam ko pa yung ginagawa ko. I decided na umuwi sa resort kung saan kami nag-i-stay na magbabarkada. Ako pa lang ang umuwi noon. Kinabukasan yung babae sa information ay tinanong ako kung saan yung kasama ko na umuwi that night. I told her na ako lang ang mag-isa. But she insisted na meron akong kasama na lalaki. We checked the CCTV footage at makikita sa CCTV na ako lang ang mag-isa ang umuwi. Naglalakad. Doon na nagpanik yung worker. Tinanong din niya yung ibang mga kasamahan niya kung nakita din ba nila yung lalaki na kasama ko na umuwi. Nakita din daw nila. Nahawakan pa nga daw nung janitor si Deron. At ang pinakahuli nga na pinagpakita ng engkanto lover ko ay si Mama. Madalas magkwento sa akin si Mama tuwing gabi na may naririnig daw siyang mga yabag sa labas ng kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto ay nakita raw niya ang isang lalaki na pumasok sa kwarto ko. Natakot siya kasi tumagos daw ang lalaki sa pintuan. Sa takot ay bumalik na si Mama sa kwarto niya at nagdasal. Nang ipadescribe ko kay Mama ang lalaking nakita niya ay dinescribe niya ang itsura ni Deron. Ang nakakatakot pa sa mga sinabi ni Mama ay nakita raw niya si Deron na may suot na kwintas na kapareho ng kwintas na napulot ko. Kaya naisip ko na baka nga kay Deron yung kwintas na yon. Simula noon ay nag-decide na ako na muling pumunta sa probinsya para tapusin na ang problema ko. Pagpunta namin sa probinsya, same vibes pa rin. Bagamat may mga nabago ng kaunti tulad ng dumadami ang mga fast food chains at lumaki ang palengke, dala ko yung wooden necklace na napulot ko. Ang gusto sana ni Mama ay sunugin or putulin yon pero sinabihan ko siya na huwag muna at baka kung ano pa ang mangyari.
May pinapunta na albularyo sina tita sa bahay. May ginawang mga orasyon. Doon na nga kinausap ng albularyo si Deron at hindi namin naririnig kung ano ang mga sinasagot ni Deron. Galit daw si Deron. Sabi daw niya kahit putulin namin o kahit sunugin ang kwintas ay wala daw kaming magagawa dahil may nangyari na sa amin. Nang marinig yon ni Mama ay tinanong niya kung totoo yon. I silently cried tapos ay umamin ako na hindi ko ginusto or hindi ko gusto. I can't control my own body sa panaginip ko. Magigising lamang ako kapag tapos na. I am lost. Wala na. I talked to him. I was like talking to the air. I begged him to stop. Parang baliw na nagsasalita na walang kausap. I don't know if he even can hear me. I just want it to stop. I want a normal life. I cried for help. The folk healer asked Deron kung pwede lang ba kaming mag-offer ng pagkain o bagay para lubayan na niya ako or kahit sino sa pamilya ko or malalapit sa akin. Pero nagmatigas si Deron. Titigilan lang daw niya ang pamilya ko kung sasama lang daw ako sa kanya. May binigay ang albularyo sa akin, bracelet. Alam niyo yung bracelet ng mga bata? Yung pangontra daw sa mga bad spirits? Parehas niya nang ibinigay ng albularyo sa akin. Umuwi kami sa Quezon City after that event. First week okay lang at hindi na ako nananaginip sa kanya. Pero hindi nagtagal ay muling nagpakita si Deron sa akin sa panaginip. Sa panaginip ko ay pilit niyang tinatanggal yung bracelet sa akin but this time ay may control na ako sa panaginip ko. Nanlaban ako at hindi niya natanggal ang bracelet. There he was, galit na galit. May sinabi siya sa akin na kinakatakot ko. Papatay na lang daw niya ang mga mahal ko sa buhay. Nung una hindi ako naniniwala kaya nagmatigas ako. But 2 days pagkatapos noon ay isang malagim na pangyayari ang naganap sa buhay ko. Inatake sa puso si Mama at diniklara itong dead on arrival sa ospital. Siyempre devastated ako sa mga nangyari at sinisi at minura ko si Deron. Pero hindi nagpatinag si Deron. Nakaranas ako ng matinding paralysis sa buong katawan ko. Dinala ko sa ospital noon dahil hindi ako makapagsalita at hindi ko talaga may galaw ang buong katawan ko. Hindi na ako nakarating sa libing ng nanay ko kasi nasa ospital ako at nakaratay. I feel helpless and vulnerable. Hanggang sa hindi ko na kinaya kaya sumuko na ako kay Deron. Muling nagpakita siya sa akin sa panaginip habang paralyzed ang buong katawan ko. Doon ay nagmakaawa ko kay Deron na itigil na niya ang pagpapahirap sa akin. Sabi ko pa sa kanya kung mahal niya ako hindi niya ako papaiyakin o sasaktan. Na-realize din yon ng engkanto at pinakawalan na rin niya ako sa aking sakit. Pero sa isang kondisyon na magsasama kami sa panghabang buhay. Papadudot pumayag ako sa kagustuhan ni Deron kaya eto magkasama kami. Sa ngayon ay nakatira na ako dito sa Ugong, Valenzuela. Akala ng mga kapitbahay ko ako lang ang mag-isa na nakatira pero hindi nila alam na may kasama akong engkanto. Live-in ang setup namin. Nagpapakita na siya sa akin at magkasama kami saan man ako pumunta. Papadudot bahala na kayo kung paniniwalaan ninyo ang aking kwento. Pero totoo itong nangyari sa buhay ko. Katunayan dapat sana isa ang kwento ko sa ipi-feature sa Kapuso Mo Jessica Soho nung Gabi ng Lagim, episode 2018. Pero umatras ako kasi ayaw ni Deron. Samantala'y pumayag naman siya na i-share ko ang aking kwento sa inyong YouTube channel. Kaya eto ako ngayon sumulat sa inyo. Ngayon kung tatanungin ninyo kung masaya ako sa buhay ko ngayon, oo, okay na ako. Aaminin kong hindi ako masaya pero nasasanay na ako sa buhay ko ngayon. Kung tatanungin nyo naman kung mahal ko si Deron, hindi. Alam niya yon pero wala siyang pakialam kung mahal ko siya o hindi. Basta ang gusto lamang niya, siya lang ang nagmamay-ari sa katawan at kaluluwa ko. Papadudot hanggang dito na lamang po ang liham ko at sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong channel. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Russell. Maraming salamat Russell sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa ating programa.
Nakakalungkot lang na hanggang ngayon ay naiipit ka pa rin sa isang relasyong hindi mo akalain at hindi mo ginusto. Una sa lahat ay magdasal ka. Kaya siguro hindi ka nilulubayan ng engkanto dahil mahina ang iyong pananampalataya. Magkaroon ka ng self-reflection. Alamin mo kung ano ang iyong pagkukulang at magsisi ka sa mga nagawa mong kasalanan. Hindi ka pababayaan ng Diyos sa kinakasadlakan mo ngayon kung matibay ang kapit mo sa Kanya. Pangalawa ay maging matatag ka, maging matapang. Matuto kang ipagtanggol ang iyong sarili at huwag kang magpakita ng takot. Huwag ka ring matakot na humingi ng tulong lalo na sa mga alagad ng simbahan tulad ng pare dahil alam nila kung paano matatalo ang anumang mga masasamang nilalang na gumugulo sa iyong buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Russell. Darating din ang panahon na matatapos din ang problema mo. Basta palagi mong tatandaan. Wala kang ibang masasandigan kundi ang ating Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga katatakutan ng mga kwento. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong mga subscribers. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.